Philip, hanggang kailan mo ba balak itago ang sarili mo? Di pwedeng habang buhay kang nakakulong dito sa mansyon. Ikaw ang tagapagmana ng mga restaurant empire natin. Mas mabuti na magtago pa kaysa ilagay sa panganib ang ibang tao. Huwag mong gawing hadlang yang kalagayan mo para mamuno ka sa negosyo natin. Ayoko, Papa. Kayo na ang bahala sa mga yan. Alam niyo naman ang kondisyon ko, di ba? Sakit lang yan, Philip. Kaya natin gawa ng paraan gamit ang pera natin. Hindi ito basta sakit, Papa. Sumpa ito. Hindi normal. Hindi ako normal kagaya niyo. Dahil nabubuhay ako sa sariwang laman at dugo. Ang sabi nila, madali mong magagawa ang lahat ng bagay kapag may pera ka. Pero paano kung may isang lihim kang hindi matakasan? Isang lihim na hindi basta-basta masusolusyonan ng pera. Hanggang saan ang kaya mong gawin para maitago ang totoo mong pagkatao? Sige nga, ligay niyo sa ibaba ang inyong mga comment at magbabasa ako kapag napili ang aking storya. Dear Miss Ligaya, at sa lahat ng tagapakinig sa channel na ito, ako si Donald. Hindi ko tunay na pangalan. Isa akong sales agent sa isang private company sa Quezon City. Hindi ko nababanggitin pa kung saan ako eksaktong nagtatrabaho para na rin sa kaligtasan ko. Isa sa paborito kong libangan ang makinig ng mga kwentong aswang, kaya naman palagi akong nakasubaybay sa mga channel ninyo kagaya na lang ng Kwentong Takip Silim, Aswang Confessions, Aswang Diaries, Aswang Radio, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, at Dear Miss Amy. Ang kwentong isisiwalat ko sa inyo ay tungkol kay Sir Philip. Hindi niya rin tunay na pangalan. Isa siyang bilyonaryong negosyante sa probinsya kung saan ako lumaki. Hindi ko na rin babanggitin kung saan ang eksaktong lugar na yon. Madalas kong marinig ang kwento niya nung bata pa lamang ako sa probinsya namin. Kaya naisipan kong ibahagi na rin ito sa inyo, lalo na't may connection ito tungkol sa mga aswang. Si Sir Philip ang nag-iisang anak ng kanyang mga magulang, kaya siya lang ang bukod tanging tagapagmana ng mga restaurant nila. Sanay siya sa perpektong buhay. Ngunit isang araw, bigla na lamang siyang nagkaroon ng kakaibang sakit kung saan palagi siyang naghahanap ng sariwang karne at dugo. Dahil doon naging mailap siya sa mga tao at hindi nagpakita. Pero dumating ang araw na unti-unting bumabagsak ang restaurant nila. Kaya napilitan ng ama niyang ipakasyal siya sa nag-iisang anak ng isang negosyante. Ngunit hindi siya pumayag dahil sa kanyang kondisyon. Dahil sa pagtanggi unti-unting bumagsak ang mga restaurant nila at nagsimulang maglabasan ang nakakakilabot na sikreto tungkol sa sakit ni Sir Philip. At iyon ang iko-confess ko sa inyo. Ikukwento ko ito sa paraang parang si Sir Philip ang nagsasalita para mas lalo ninyong maintindihan ang buong kwento. Sir. Mukhang problemado ho kayo dyan na. Paano ba naman, si Papa? Pinipilit ako magpakita sa publiko. Bakit naman po daw? Ako daw kasi ang nag-iisang tagapagmana ng mga restaurant namin. Kaya yun ang gusto niyang gawin ko. Baka naman ho may ibang paraan pa. Meron naman talaga. At pinag-iisipan ko na kung ano bang gagawin. Believe din talaga ako sa'yo, Sir Philip. Siya nga po pala, luto na yung kakainin mo. Si Chef Joey ba nagluto? Oo, sir. Kabisadong-kabisado niya talaga yung panlasa mo. Mabuti naman kung ganon. Sige, Mang Ruben. Kakain na muna ako at marami pa akong gagawin pagkatapos. Sige po, sir. Ako rin. Tumango na lamang ako kay Mang Ruben at saka ako dumiretso sa kusina kung saan naroon ang pagkain ko. Pagdating doon, naabutan kong inaayos na ni Chef Joey ang kakainin ko. Agad niyang inilagay sa harapan ko ang pagkain at natakam naman ako ng maamoy yon. Para akong isang gutom na hayop nang simulan kong kainin ang pagkain na sa harapan ko. Napakalasa ng sariwang karne at lamang loob. Bawat pagkagat ko talagang nanunuot ang lasa sa bibig at dila ko. Nang matapos akong kumain, agad akong nagpasalamat kay Chef Joey.
Bumalik na ako sa kwarto ko noon para gawin pa ang ibang mga bagay. Kinabukasan, pasado 9:00 na ako ng umaga nagising. Pagbaba sa sala, si Papa kaagad ang bumungad sa akin. Mabuti naman at gising ka na. May kailangan tayong pag-usapan. Kung tungkol pa rin ito sa pagpapakita ko sa publiko, iisa pa rin ang sasagot ko sa inyo. Hindi tungkol dyan ang pag-uusapan natin. Kung ganon, tungkol naman sana ang pag-uusapan natin. Gusto kong pakasalan mo ang nag-iisang babaeng anak ng mga Valdez. Yun lang ang tanging solusyon para maisalba ang restaurant nating bumabagsak. Ako? Magpapakasal? Marami pa namang paraan para maisalba ang negosyo natin. Hindi ko kailangan magpakasal sa iba para lang maayos ang lahat. Hindi ko susundin ang sinabi nyo. Hindi ko na pinakinggan pa ang sinabi ni Papa. Tinalikuran ko na lang siya kaagad at umalis sa harapan niya. Lumabas ako noon para pakalmahin ang aking sarili. Ilang beses pa akong pinilit ni Papa tungkol sa pagpapakasal pero hindi pa rin ako pumayag sa kanyang nais. Hanggang sa dumating ang bagay na hindi ko inaasahan. Tinraidor kami ni Victor, ang aming head chef. Papa, pinapatawag niyo daw ho ako. May sasabihin ba kayo sa akin? Nawawala ang secret recipe ng restaurant natin. Ano? Sandali. Paano nawala yun? Ilan lang naman ang nakakaalam kung nasaan yun. Ako, ikaw, saka si Chef Victor. Sandali. Huwag mong sabihin siya ang kumuha ng secret recipe natin. Siya nga iyo. Umalis na rin siya at may nakakita sa kanya sa kalaban nating restaurant. Ay, Philip. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, anak. Mali tayo ng pinagkatiwalaan. Huwag kang mag-alala, Papa. Ako nang bahala sa lahat. Gagawin ko ang lahat para mabawi ang secret recipe natin. Tumungo lang siya sa akin. Kitang-kita ko ang dismaya sa kanyang mga mata noong mga oras na yon. Galit na galit ako noon dahil sa ginawa ni Victor sa amin. Nag-isip ako ng paraan para maisalba ang restaurant namin at para mabawi ang secret recipe na pagmamay-ari namin. Pero bigo akong magawa iyon. Kaya naman napilitan akong lumipat sa probinsya kung saan nandoon din ang isang mansyon namin. Si Mang Ruben lang ang naisipan kong isama dahil siya lamang ang mapagkakatiwalaan ko. Sir, nandito na po tayo. Mabuti naman. Napagod ako sa haba ng biniyaya natin. Sigurado ka na bang dito ka talaga titira? Oo naman, Mang Ruben. Bakit mo natanong? Ay, bumabagsak na kasi ang negosyo nyo. Tapos mas pinili mo pang manirahan dito sa liblib na lugar. Gusto ko na rin kasi makapag-isip-isip. Hindi mo ba talaga tinanggap yung sinasabi ng papa nyo sa'yo? Yung tungkol sa pagpapakasal. Mang Ruben, alam niyo na ho ang kalagayan ko. Imposibleng umibig pa ako sa isang normal na tao. Malay mo may babaeng dumating para sa'yo. Yung tatanggapin ka sa kung sino ka. At saka isa pa, hindi ka naman talaga halimaw, Sir Philip. Kaya sana ay huwag mong pigilan ang sarili mong magmahal. Mang Ruben, huwag na nga natin pag-usapan yan. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa loob para makapagpahinga na rin tayo. Tumango na lang sa akin si Mang Ruben. Lumabas na kami sa sasakyan at isa-isa na naming kinuha ang mga dala naming gamit. Katahimikan ang sumalubong sa amin pagkapasok sa mansyon. Lumang-luma na ito dahil matagal na itong hindi natirhan pero hindi naman kami na problema pa sa paglilinis dahil may mga katiwala naman kami para gawin iyon. Maaga akong natulog noon dahil sa pagod ko sa biyahe. Kinabukasan nagising ako dahil sa malalakas na tilaok ng manok sa paligid. Wala akong ginawa noon kung hindi ang magkulong lamang. Tuwing gabi madalas akong gising dahil sa kalagayan ko. Para sa iba, may kakaiba lang akong sakit. Pero ang totoo, isa akong sinumpang aswang. Wala na akong private chef at hindi na normal na pagkain ang gusto ko. Kaya naman nagsimula si Mang Ruben na dalhan ako ng mga buhay na hayop. Sir, nandito na pong pagkain nyo. Mukhang malusog ang isang tuwa. Ay, ba siyempre naman, sir. Pinili ko talaga yung malusog para talagang mabusog ka. Salamat, Mang Ruben.
Mabuti na lang talaga at ikaw ang sinama ko dito. Walang ano man. Pumasok na kaming dalawa sa loob ng mansyon. Sa sala siya kumain habang ako naman ay sa kusina. Nakatali pa noon ang kaawa-awang hayop nang bigla kong dukutin ng laman nito. Pumalo sa buong kusina ang sigaw nito. Isa-isa kong dinukot ang mga laman nito at agad na kinain. Para akong isang gutom na hayop ng mga oras na yon. Tumutulo pa ang dugo pababa sa labi ko habang kumakain. Nang matapos ay agad ko namang nilinis ang pinagkainan ko. Nasanay ako sa ganoong takbo ng buhay. Nabubuhay ako sa anino lamang. Tinatako na rin sa aking isip na kahit kailan, hindi na talaga ako iibig pa. Ngunit nagbago ang lahat. Isang araw na isipan kong maglakad-lakad noon para magpahangin. Tahimik lamang akong naglalakad nang bigla akong makabangga ng isang babae. Pasensya na po. Nawala ng preno ng bisikleta ko. Ayos lang. Naku, mukhang nasugatan ka pa yata. Hindi naman masyadong malalim. Kaya hayaan mo na lang. Sa susunod, mag-iingat ka na lang para hindi na maulit ang ganito, ha? Ako may kasalanan kung bakit ka nagkasugat. Kaya ang mabuti pa sumama ka na lang sa bahay namin. Hindi na. Naku, hindi pwede. Hindi ako alis dito hanggat hindi ka sumasama sa akin. Ayos nga lang ako. At saka gagaling din naman ito agad. Bahala ka. Hindi talaga ako aalis dito. Sige ka. Aabutin tayo ng isyam-syam dito kapag hindi ka talaga pumayag. Ang kulit mo. Oo na. Sasama na ako sa'yo. Yes! Halika, sumunod ka sa akin. Malapit lang naman ang kubo namin dito. Ngumiti lamang ako sa kanya at sa katahimik na sumunod sa kanya. Iyon ang unang beses na nakapaglakad ako ng mahaba sa baryo. Maya-maya nakarating na kami kung nasaan ang kubo nila. Hindi na sana ako papasok pero pinilit niya pa rin ako. Kaya wala na akong nagawa pa kung hindi ang sumunod lamang sa kanya. Naiwan ako mag-isa sa sala habang siya naman ay pumasok sa isang silid para may kunin. Nakaupo lamang ako noon sa isang mahabang upuan. Dahan-dahan kong nilibot ang aking mga mata sa paligid. Simple lang ang kabuuan ng kubo at wala namang kakaiba para sa akin. Maya-maya, lumabas na ang babae dala ang isang maliit na bag. Lumapit siya sa akin para gamutin ang aking mga galos. Marahan niyang ididadampi sa braso ko ang bulak. Mabilis lang niyang tinapos ang kanyang paggagamot. Oh, ayan, tapos na. Salamat. Sige. Aalis na ako, ha. Wag muna. Tapos mo na akong gamutin. Kaya wala nang dahilan pa para manatili ako dito. Malapit na rin ang hapunan kaya pwede bang sumabay ka na sa amin ng lola ko? Maya-maya naman nandito na rin siya eh. Sige na para lang makabawi. Pasensya na. Pero kailangan ko na talagang makaalis. Ay, mukhang hindi talaga kita mapipilit. Nga pala, anong pangalan mo? Philip, Ako naman si Maya. Ikinagagalak kong makilala ka. ako rin. Sige. Dito na ako, ha. Salamat ulit, ha. Walang anuman. Tumango lamang ako sa kanya bago tuluyang lumabas sa kanilang kubo. Sa totoo lang, hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko ng mga oras na yun. Iyon kasi ang unang beses na inalagaan ako ng ibang tao nang walang kapalit. Hindi ako pwedeng sumabay sa kanila sa pagkain. Kaya naman kahit gustuhin ko, hindi ko magagawa iyon. Mahaba pa ang nilakad ko pabalik sa mansyon. Maya-maya nakarating na rin ako doon. Buong gabi akong gising noon kaya ang ginawa ko na lamang ay hintayin ang pagsikat ng araw. Naging payapa naman ang buhay ko sa probinsya kasama si Mang Ruben. Pakiramdam ko nasasayang ang oras ko kapag nasa mansyon lang ako. Kaya naman tuwing hapon, lumalabas ako para kilalanin pa ang mga tao sa baryo. Mabuti naman at naisipan mo ng lumabas-labas. Wala rin kasi akong magawa, Mang Ruben. Saka maganda rin kung kikilalanin ko sila, di ba? Tama ka naman. Basta mag-iingat ka lang ha. Wag na wag mong ipapaalam sa kahit na sino ang tungkol sa kalagayan mo. Dahil baka yan ang ikapahamak mo. Alam ko naman yan, Mang Ruben. Kaya nga kita isinama dito para may pagkatiwalaan ako. Uy, nandyan pala kayo. Magandang gabi po. Maya. Ikaw pala yan. Kumusta ka na? Eto po, pagod. Ang dami kasing customer kanina sa karinderya yung pinagtatrabahuhan ko. Ganun ba? Ano namang trabaho mo doon? Tagapagluto po. Ay nako, pareho kayong nagluluto nitong si Philip. Ba, nakakatuwa naman kung ganon. Anong klaseng putahe naman ang niluluto mo, Philip? Iilan lang. Dahil hindi naman ako sobrang biyasa pagdating sa pagluluto.
Ang mga chef kasi sa restaurant namin ang madalas na magluto para sa amin. Wow, may restaurant pala kayo? Eh bakit nandito ka? Hindi ba dapat nandun ka para patakbuhin yun? Maya, kasi bumagsak na ang restaurant nila. Ay, naku, pasensya na. Sobrang daldal ko talaga. Ayos lang. Wala ka namang alam. Nakakahiya talaga. O siya, dito na nga ako. Kailangan ko pa makauwi ng maaga eh. Hindi ko maiwasang mapangiti nang makita ang mukha niyang namumula dahil sa sobrang hiya. Halos takbuhin na niya ang distansya makaalis lang sa harapan namin ni Mang Ruben. Napailing na lang ako sa kanya noon. Lumakad na rin kami pabalik ni Mang Ruben sa kubo at noong gabing iyon, muli siya nang huli ng buhay na hayop para sa akin. Walang kamalay-malay ang mga tao roon na ako ang kumakain sa mga alaga nilang hayop. Lumipas pa ang mga araw, payak ang pamumuhay ko sa probinsya. Pero nagbago iyon nang tuluyan akong tanggalan ni Papa ng karapatan sa mga pera namin. Kaya naman, wala na akong nagawa pa kung hindi ang lumabas para maghanap ng trabaho. Tiniis ko ang pananakit ng balat ko sa ilalim ng araw para lang maghanap ng pwedeng mapasukan. Naglalakad-lakad ako noon nang biglang makasalubong ko si Maya. Magandang umaga, Philip. Ngayon lang kita nakitang lumabas ng umaga. Tsaka bakit balot na balot ka? Hindi kasi ako sanay sa tirik ng araw. Kaya pala tuwing hapon ka lang lumalabas. Iba talagang mayayaman, hindi sanay sa maiinit. Oh, anong meron at lumabas ka ng ganito kaaga? Ha? Kasi naghahanap ako ng mapapasokang trabaho. Saktong-sakto. Kailangan ko na makakasama sa karinderyang pinapasukan ko. Halika, ipapakilala kita kay Ma'am Josie. Sumunod ako kay Maya papunta sa pinagtatrabahuhan niya. Ramdam ko ang hapdi sa balat ko noon habang naglalakad kami. Pero hindi ko iyon pinahalata sa kanya. Makailang saglit pa, tuluyan na rin kaming nakarating doon. Maaga pa lang noon pero marami nang kumakain sa karinderya. Kaya naman bigla akong naalala yung restaurant namin. Pumasok na kami ni Maya sa loob at agad niya akong ipinakilala sa may-ari ng karinderya. Oh, Maya, mukhang may kasama ka ata. Magandang umaga, Ma'am Josie. Ito nga po pala si Philip. Bagong lipat lang dito sa baryo. Gusto niya sanang mamasukan dito sa karinderya. Marunong ba naman yan? Sa itsura pa lang niya, halatang hindi sanay sa trabaho. Si Ma'am naman, syempre naman no. Hindi ko naman yung papapasukin dito kung hindi siya marunong, di ba? At saka may mga restaurant ang pamilya nila noon. May restaurant kayo? Totoo ba yun? Oo. Kung ganon, tanggap ka na. Kailan mo gustong magsimula? Pwede namang ngayon na. Parang may kakaiba sa'yo. Ano yon? Hindi ko mawari kung ano. Ay, hayaan mo na nga. O siya, dito na muna ako. Maya, ikaw na muna ang bahala dito sa karinderya, ha? Yes, madam. Agad na nagsimula ang pagtatrabaho ko noon sa karinderya. Si Maya ang nagluluto. Minsan nagluluto din ako pero madalas iba ang ginagawa ko. Mabuti na lang at hindi ako takot sa mga bawang pati na asin, kaya hindi rin mahalata ni Maya ang tunay kong pagkatao. Masayang kausap si Maya, kaya naman hindi ko napansing matatapos na pala kami sa trabaho. Hapon na nang matapos kami sa pagtitinda. Tinulungan ko muna siyang hugasan ang mga pinaglutuan at pinagkainan. Kaya naman madilim na nang makalabas kaming dalawa mula sa karinderya. Sabay kaming umuwi pero naghiwalay din kami agad dahil magkaiba ang dadaanan namin. Hindi ako sanay sa mabibigat na trabaho kaya naman ramdam na ramdam ko ang matinding pagod pagkarating sa mansyon. Sinalubong pa ako noon ni Mang Ruben, bitbit ang isang baso ng tubig. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Pumasok na kasi ako sa trabaho. Parang ang bilis mo naman yata nakapaghanap ng trabaho. Tinulungan kasi ako ni Maya na makapasok sa karinderyang pinagtatrabahuhan niya. Nandun naman ako, kaya hindi na ako umuwi pa. Mukhang pagod na pagod ka naman. Ano bang ginawa niyo? Ang dami, Mang Ruben. Alos malula nga ako sa ginawa namin kanina eh. Oo nga pala. Hindi ka sanay na magtrabaho. Ang papa mo naman kasi, bakit ka pa pinarusahan? Hindi mo naman kasalanan ng lahat ng nangyari. Oo nga pala. May balita ka ba sa kanila? Sa ngayon ay wala. Aakyat na muna ako ha at may ayusin lang ako.
Sige po. Umakyat na ako sa kwarto noon para magpahinga. Nung gabing yun, naisipan ko nalang magbasa-basa ng dyaryo at magazine para kahit papaano ay malibang ang sarili ko. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng mga kuliglig at ihip ng malamig na hangin ang maririnig. Kinabukasan maaga akong gumayak para pumasok sa karinderya. Unti-unti kong sinanay ang sarili ko sa buhay probinsya. Palagi kaming magkasama ni Maya, kaya naman mas naging malapit pa kaming dalawa sa isa't isa. Ay, sa wakas, natapos din tayo sa trabaho. Kaya nga eh. Mukhang nasasanay ka na nga rin sa mga trabaho natin ah. Kailangan kasi. Philip, napapansin kong hindi ka kumakain palagi. Bakit nga pala? Meron kasi akong rare illness. Kaya sensitibo ako pagdating sa mga pagkain. Ano naman yung sakit mo? Basta. Hindi mo na kailangan malaman pa kung ano yon. Okay. Pero mahirap yun ah. Tinabi mo pa. Huwag kang mag-alala. Gagawa ako ng putahing makakain mo talaga. Talaga? Gagawin mo yon? Kung gusto mo lang naman. Tsaka mahilig din kasi ako mag-imbento ng mga recipe. Kaya nga meron akong malaking kwaderno para dun eh. Gusto mo bang makita? Sige. Maaga pa naman. Gusto kong makita yung sinasabi mo. Magkatabi kaming naglalakad ni Maya habang tinatahak namin ang daanan papunta sa kubo nila. Pagdating doon, agad kaming sinalubong ni Lola Maricel. Pumasok na kaming tatlo sa loob. Naiwan kaming dalawa ni Lola Maricel habang si Maya naman ay pumasok sa kanyang silid para kunin ang sinasabi niya sa akin. Simpleng pagkukwentuhan lang ang ginawa namin ni Lola Maricel nang biglang dumating si Maya, dala ang isang malaking kwaderno. Kinuha ko yun at agad na binasa. Isa-isa kong binasa ang laman ng kwaderno at manghang-mangha ako kay Maya noon dahil kakaiba ang mga resepeng naisip niya. Noong araw na yon, nalaman kong pangarap niya palang maging isang chef pero hindi niya ito natupad dahil sa kakapusan nila sa pera. Ang dami mo nagawang recipe. Nasubukan mo na ba ang mga to? Yung iba lang. Bakit naman? Alam mo namang kapos kami sa pera. Hindi ko pwedeng gastusin ang kinikita ko sa kung ano-anong bagay. Kaya nga kapag may naiisip akong bagong putahe, sinusulat ko na lang kaagad para kapag dumating ang araw, maluluto ko yun. Huwag kang mawala ng pag-asa. Malay mo, balang araw, makapagtrabaho ka rin sa isang restaurant. Bala na. Masaya naman ako sa kung anong meron ako. Lumalalim na ang gabi. Kailangan ko na palang makauwi. Sige, mag-iingat ka dyan sa may labas ha. Nakangiting tumango lamang ako sa kanya bago lumapit sa maliit nilang kubo. Madilim na noong mga oras na yon na tahimik ang kapaligiran. Ang tanging naririnig ko lamang ay mga kuliglig. Mabilis lang akong nakarating sa mansyon noon. Alam kong hindi ako nakakatulog sa gabi pero sa pagkakataong iyon, sinubukan kong matulog. Ilang taon na rin pala ang lumipas mula nang huli akong natulog. Pumikit ako noon at hinayaang dapuan ng antok pero ilang oras nang lumipas, hindi pa rin ako makatulog. Nagpaikot-ikot ako sa kama noon para lang antukin pero wala talagang nangyayari. Kaya naman bumangon na lang ako para pumasok sa trabaho. Mas naging malapit ako kay Maya at mas lalo ko pa siyang nakilala. Sa totoo lang nagagandahan ako sa kanya. Ang simple niya lang para sa akin pero napakabuti ng puso niya. Dahil sa kanya natuto ako mamuhay ng masaya kahit sa simpleng paraan lang. Tinupad niya rin ang sinasabi niyang pag-aaral ng recipe para sa akin. Hindi siya tumigil na gawin iyon. Noong unang beses nasoka pa ako sa pagkaing inihanda niya pero sinabi ko sa kanyang ayos lang naman. Sumubok siya ng sumubok hanggang sa isang araw, tuluyan na niyang nakuha ang tamang putahe na pwede kong makain. Philip, halika dito. Tikman mo tong putahing niluto ko para sa'yo. Ha? Baka masuka na naman ako niyan ha. Maya, wag mo na kaya akong gawa ng pagkain. Ang dami kasing nasasayang eh. Ano ka ba? Ayos lang naman yun, no? Tsaka para naman may makain ka rin. Dalian mo na, tikman mo na tong inihanda ko para sa'yo. Ay, ang kulit talaga. Sige na nga. Ano? Kumusta ang lasa? Maya, ang galing mo. Ang sarap nitong niluto mo. Ito yung unang beses na hindi ako nasuka sa ibang pagkain. Sabi ko naman kasi sa'yo eh. Oo, ubusin mo na yan. Hulo ka talaga ng langit sa akin, Maya.
Napailing na lamang siya sa akin habang nakangiti. Tuwang-tuwa ako noon dahil sa wakas ay may makakain na ako bukod sa mga sariwang laman at dugo. Busog na busog ako nung maubos ko ang pagkain inihanda ni Maya. Nagpahinga lang ako saglit noon pero agad din bumalik sa trabaho nang magsipagdatingan ang mga tao para kumain. Mas naging ganado ako sa pagtatrabaho ng mga oras na yon. Bandang hapon nang matapos ang trabaho namin ni Maya. Pero hindi na muna kami umuwi dahil naisipan naming tumambay sa isang malawak na lupain. Simpleng kwentuhan lang ang ginagawa namin noon pero masayang-masaya na ako ng mga sandaling iyon. Ako na ang nag-aya para makauwi na kami kaagad. Mula nung araw na yon, araw-araw na akong pinaglulutuan ni Maya ng putaheng na imbento niya. At dahil doon nabawasan ang pagkain ko ng mga sariwang laman at dugo. Madalas na kaming magkasama, kaya naman mas nakilala namin ang isa't isa. Hindi ko na rin napigilan ang sarili ko at tuluyan na rin akong nahulog kay Maya. Sinubukan kong pigilan ang nararamdamang iyon dahil natatakot ako. Para sa akin, walang karapatang magmahal ang isang kagaya ko. Isang araw, nasa hardin ako habang nagpapahangin nang biglang dumating si Mang Ruben. Nandito ka lang pala. Kayo pala yan, Mang Ruben. Ay, hinahanap ka ni Maya. Hindi ba kayo nagkita ngayong araw? Hindi eh. Ganun ba? Ay, alam mo, ay gustong araw niyang puntahan ka dito sa mansyon. Pero hindi mo naman siya pinapayagan. Mas mabuti na yan, Mang Ruben. Mahirap na at baka malaman niya pa kung anong klaseng tao talaga ako. Hindi ko kakayanin kung sakaling mangyari yun. Mahalaga ba para sa'yo si Maya? Ha? Anong pinagsasabi mo dyan? Magkaibigan lang kaming dalawa. Iba ang sinasabi ng mga mata mo, iho. Huwag mong pigilan ang sarili mong nararamdaman. Gusto mo na si Maya, no? Oo. Gusto ko na siya. Sinubukan ko namang huwag mahulog sa kanya. Pero kasi ang bait-bait niya sa akin. Tapos maganda. Talagang naisisigin pa yan ha, Mang Ruben? Bakit? Totoo naman, di ba? Oo na. Mas mahalata ka ni Maya kung hindi mo siya papapuntahin dito. Huwag ka mag-alala. Lilinisin ko ang mga kalat para wala siyang makita. Ay, sige na nga. Paminsan-minsan, iimbitahin ko rin siya dito sa mansyon. Ngumiti lamang sa akin si Mang Ruben. Mahaba pa ang pinag-usapan naming dalawa noon. Nalaman kong inaayos na rin nila Papa ang restaurant namin. Patuloy pa rin sila sa pagsalba ng aming kumpanya. Napabuntong hininga na lamang ako nang marinig iyon. Ang dami ko pang kailangang ayusin bago bumalik. Gusto ko munang masanay sa normal na pamumuhay bago ako tuluyang bumalik sa lungsod. Pagkatapos, pumasok na rin kaming dalawa ni Mang Ruben sa loob. Nung gabing yun, hindi siya lumabas para maghanap ng makakain ko. Dahil may nakatabing pagkain para sa akin na luto ni Maya. Tahimik ang gabing yun at sa mga oras na yun, hindi mawawala sa isip ko si Maya. Buong gabi siya ang laman ng isip ko kaya naman hiyang-hiya ako nang makita siya kinabukasan sa karinderya. Iwas na iwas ako sa kanya noong mga araw na yon, pero wala na akong nagawa pa sa kakulitan niya. Magdadapit hapon na noon nang magsasara na kami. Tahimik ko lamang hinuhugasan ng mga plato noon nang bigla siyang lumapit sa akin. Philip? Iniiwasan mo ba ako? Ha? Paano mo naman nasabi yan? Kasi parang kanina ka pa walang gana eh. Tapos hindi mo ako masyadong kinakausap. May problema ba? Wala naman. Sadyang may inisip lang ako. Akala ko pa naman naiinis ka na sa kakulitan ko. Hindi naman, no? Kung ano-ano lang talaga sigurong iniisip ko. Kung gusto mo, mamaya, maglakad-lakad tayo para magpahangin. Sige ba? Sige, tatapusin ko na muna itong ginagawa ko ha. At tapusin mo na rin yung sayo. Ngumiti lamang sa akin si Maya at saka kami nagpatuloy sa aming ginagawa. Pagkatapos ay saka naman kami nag-ayos para makalabas na. Magkatabi kaming naglalakad noon at masayang nagkukwentuhan. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko noong mga oras na yon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko noon at ramdam kong nag-iinit ang aking mga pisngi. Huminga pa ako ng malalim para pakalmahin ang sarili ko, habang siya ay parang wala lang. Ilang oras kaming magkasama noon pero hindi ko pa rin masabi sa kanya ang tunay kong nararamdaman. Nagpatuloy ako sa pagtatago ng nararamdaman ko kay Maya pero hindi nagtagal,
umamin na rin ako sa kanya. Sobrang kabado pa ako ng mga araw na yon dahil baka siya naman ay ang umiwas sa akin. Pero natuwa ako na malamang gusto niya rin pala ako. Matagal na. Kaya daw niya ginagawa ang mga ganoong bagay para mapansin ko siya. Dahil doon, tuluyan ko nang binuksan ang puso ko para kay Maya. Hindi na ako nagdalawang isip pa at niligawan ko na rin siya. Madalas na rin siyang bumisita sa mansyon pero bago siya pumunta, palagi ko munang pinapalinis kay Mang Ruben ang mga kalat ko. Sinisigurado kong wala siyang maaamoy na dugo o nabubulok na laman. Isang araw pumunta kaming dalawa sa bayan kasama si Mang Josie upang samahan itong mamili. Napapansin kong madalas kayong magkasama. Magnobyo't nobya na ba kayo? Nililigawan ko pa lang siya. Philip, natatandaan kita. Ikaw ba ang anak ni Felipe? Ako nga po. Bakit? Kilala niyo ba ang papa ko? Aba oo naman. Kilalang kilala namin yung papa mo. Wala ka bang balak na bumalik sa lungsod para tumulong sa papa mo? Meron naman ho. Pero hindi pa sa ngayon. Kailangan ko kasing paghandaan ng lahat. At saka hindi rin kami okay ni papa. Sana maayos niyo na rin ang tungkol dyan. Ngumiti na lamang ako sa sinabi ni Ma'am Josie, habang si Maya naman ay nakasandal sa balikat ko. Maya-maya nakarating na rin kami sa bayan at agad kong isinuot ang dala kong jacket. Sama-sama kaming tatlo sa pamimili noon at iyon ang unang beses na nakapasok ako sa isang palengke. Alam ni Maya na hindi ako sanay kaya naman todo alalay siya sa akin ng mga oras na yon. Tanghali na kami nagbukas ng karinderya noon dahil nga namalengke muna kaming tatlo. Lumipas pa ang mga araw at mas lalong lumalim ang pagtitinginan naming dalawa ni Maya. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan niya akong sinagot. Si Maya ang nagparamdam sa akin na normal na ako sa kabila ng aking kalagayan. Kaya naman mas lalo ko siyang minamahal. Pinilit ko ang sariling kumain ng mga normal na pagkain kahit na nasusuka ako. Pero hindi ko talaga maiwasan ang tawag ng aking laman. Palagi pa rin akong naghahanap ng sariwang laman at dugo. Hindi inaraw-araw ni Mang Ruben ang panguhuli ng mga buhay na hayop para hindi kami mahalata ng mga kapitbahay. Pero laking gulat ko nang mapansin iyon ni Maya. Napapansin mo bang sunod-sunod na nawawala mga alagang hayop ng mga kapitbahay natin? Ha? Hindi eh. Bakit? Ikaw ba? Oo naman no. Nung nakaraan nawawala yung aso ni Ate Lorna. Tapos kanina, nawawala naman yung alagang manok ni Mang Tony. Ay, hindi ko na talaga alam ang nangyayari. Baka naman naligaw lang sila. O baka may nagnakaw. Naghihinala kasi ako sa sunod-sunod na nawawala eh. Hayaan mo na. Hindi ko na dapat pinoproblema pa mga ganyang bagay. Mabuti pa nga. Oh, bakit parang kinakabahan ka? May problema ba? Wala. Tapusin na lang natin tong ginagawa natin. Okay. Pinagpatuloy namin ang aming ginagawa. Pasimple pa akong bumuga ng hangin noon para pakalmahin ang sarili ko. Bandang gabi na nang makabalik ako sa hasyenda. Pagkarating doon na agad kong sinabihan si Mang Ruben na mas mag-ingat dahil nakakahalata na si Maya sa ginagawa namin. Ginawa ko ang lahat para pagtakpan ang tunay kong pagkatao. Pero hindi nagtagal, nalaman din ni Maya kung sino ako at kung anong klaseng pagkatao ang meron ako. Gabi noon at wala si Mang Ruben dahil may pinuntahan siya. Gutom na gutom ako noong mga oras na yon. Sinubukan kong kainin ang putaheng niluluto ni Maya para sa akin pero hindi iyon naging sapat. Kaya naman wala na akong nagawa pa kung hindi ang lumabas para maghanap ng makakain. Ingat na ingat ako noon dahil baka mahuli ako. Mabuti na lang at nagkataong may pagala-galang tuta noon. Kaya nakabalik din ako kaagad sa mansyon. Walang awa kung kinagat ang tuta at napasigaw ito dahil sa lalim ng pagkagat ko. Malakas ang loob ko habang kumakain noon nang biglang dumating si Maya. Puno pa ng dugo ang bibig ko noon nang lumingon ako sa kanya. Unti-unti siyang umatras palayo sa akin. Pero mabilis ko siyang nahabol noon. Bitiwan mo ako, Philip! Bitawan mo ako! Sandali. Makinig ka muna sa akin ha. Magpapaliwanag ako. Ano pang ipapaliwanag mo, ha? Kitang-kita ng dalawang mata ko kung anong ginagawa mo, Philip! Hindi ko naman ginustong maging ganito. Anong ibig mong sabihin? Sinumpa ako, Maya.
Sinumpa ako kaya ako naging isang aswang. Nanlaki ang mga mata ni Maya nang marinig ang sinabi ko. Napahawak siya sa labi dahil sa pagkabigla, habang ako naman ay tuluyan ng napaluha. Mabilis na napalitan ng awa ang mukha niya. Akala ko matatakot siya sa akin, pero nagawa niya pa akong yakapin noon. Hindi ka ba natatakot sa akin? Siyempre, natatakot. Bakit nandito ka pa rin? Bakit mo ako niyayakap? Siyempre, mahal kita eh. At mas gusto kong malaman kung ano nangyari sa'yo. Sigurado ka bang gusto mong malaman? Oo naman. Sige, doon natin yung pag-usapan sa loob. Lilinisin ko muna ang mga kalat ko at maliligo na rin ako. Sabay kaming pumasok ni Maya sa loob at iniwan ko muna siya sa sala. Nilinis ko muna ang mga dugong nagkalat sa paligid bago umakyat sa silid at maligo. Mabilis lang ako natapos noon at bumaba na rin kaagad. Pagkarating doon, naabutan kong nag-uusap na si Maya at Mang Ruben. Agad na lumapit sa akin si Mang Ruben nang makita ako. Kitang-kita ko ang kaba sa mga mata niya noon, pero isang maluwag na ngiti ang ibinigay ko sa kanya. Bakit nandito si Maya? May alam na ba siya? Alam niya na kung anong sekreto ko, Mang Ruben. Paano yan? Tanggap ko naman kung ano si Philip at handa akong pakinggan kung ano nasa likod na nangyari sa kanya. Pwede ko bang malaman? Huwag kayong mag-alala, hindi ko ipagsasabi sa kahit na sinong tungkol dito. Normal na tao ako noon, Maya. Katulad mo, nagagawa ko ang mga bagay-bagay at nakakakain ako ng mga pagkain gusto ko. Pero isang araw, bigla na lang akong nagising na natatakam ako sa sariwang laman at dugo. Nung una, akala ko wala lang, na baka may nakain akong hindi maganda. Pero hindi eh. Nagtuloy-tuloy pa yun hanggang sa lumala. At magsimula akong kumain ng lamang loob at sariwang karne. Tapos, paano ka namuhay nun? Ang alam ng karamihan, meron akong rare illness. Pero ang totoo, isa akong aswang. Ang tanging nakakaalam lang noon ay si Papa at si Mang Ruben. May alam ba kayo kung sino may gawa niyan sa'yo? Hindi namin masabi kung sino talagang may gawa. Pero sa pagkakaalam namin, isa itong sumpa sa pamilya ng mga Monte Carlo. At si Philip ang tinablan nun. Bakit hindi niyo hanapin? Baka may solusyon pa para mabalik siya sa pagiging normal. Wala na, Maya. Habang buhay ng ganyan si Philip, lumapit na rin kami noon sa iba pang mga manggagamot. At palagi nilang sinasabi na maaaring ikamatay ni Philip kung pipilitin niyang bumalik sa pagiging tao. Matagal na rin daw patay yung taong naglagay sa pamilya namin ng sumpa. Kaya eto, hanggang ngayon, pasan ko pa rin ang kasalanang hindi ko naman ginawa. Maya, sigurado ka bang tanggap mo si Philip? Oo naman po. Hindi ako aalis, Philip. Mananatili ako sa tabi mo at tutulungan kita. Tuluyan na akong napaluha noon dahil sa sinabi ni Maya. Kaya naman lumapit ako sa kanya para yakapin siya. Hindi ko lubos akalaing matatanggap niya kung anong klaseng nilalang ako. Sa mansyon natulog si Maya nung gabing iyon. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko habang pinagmamasdan si Maya noon. Masayang masaya na ako sa buhay ko sa baryo kasama si Maya at Mang Ruben. Ngunit ang kasiyahang iyon ay muling mapuputol na lang na malaman kong mas lalo pang bumabagsak ang mga negosyo namin at nagkaroon ng sakit si Papa. Dahil doon, napagdesisyonan kong bumalik muna sa lungsod upang ayusin ang gulo. Hapon noon na taga-ayos ako ng mga gamit nang biglang dumating si Maya. Oh, saan ka pupunta? Babalik muna ako sa lungsod at may kailangan lang akong ayusin. Saka na ako babalik dito kapag naayos ko na ang lahat. Sandali. Ano bang problema? Si Papa kasi may sakit eh. Tapos yung restaurant namin mas lalong bumabagsak. Ito na siguro ang tamang panahon para makabawi ako sa kanya. Nabanggit mo sa akin no, na ninakaw yung secret recipe nyo, di ba? Oo, bakit? May alam akong paraan para umangat muli ang negosyo nyo. Ano naman yun? Gamitin natin yung mga resepeng sinulat ko dun sa malaking kwaderno. Kaya isama mo ako sa pagpunta mo dun. Maya, hindi na kailangan. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Kaya hayaan mo na akong ayusin to. Philip, magtiwala ka sa akin. Nandito ako para tulungan kang paangatin muli ang restaurant nyo. Sigurado ka bang gusto mo talagang sumama sa akin? Oo naman.
O siya, sige. Sumama ka na sa akin. Daanan na lang natin sa kubo niya ang mga gamit mo. Tulungan na muna kitang ayusin ang mga gamit mo. Tumangulang ako sa kanya at tahimik na naming inayos ang mga gamit ko. Pagkatapos saka naman kami pumunta sa kubo nila para kunin ang mga gamit niya. Nagpaalam na rin ako kay Lola Maricel tungkol sa pag-alis naming dalawa at si Mang Ruben na muna ang may iwan sa kubo nila Maya upang bantayan ng lola niya. Bago umalis, pumunta muna kami sa bahay nila Ma'am Josie upang formal na magpaalam. Oh, Maya, Philip, mukhang napabisita ata kayo. Sandali, ano yung mga dala niyong gamit? Aalis na ba kayo? Ma'am, magpapaalam lang po sana kaming dalawa ni Philip. May kailangan lang kaming gawin at mahalaga yun. Tungkol saan ba yan? Nagkasakit kasi si Papa. Tapos mas lalong bumabagsak ang negosyo namin. Kaya kailangan ko munang ayusin ang lahat ng yon. Ganun ba? Bakit ka naman sasama sa kanya, Maya? Gusto ko kasing tulungan si Philip at ang pamilya niya sa pamamagitan ng galing ko sa pagluluto. Kailan ang alis niyo? Ngayong araw po sana eh. Ay, wala naman akong karapatang pigilan kayo. O siya, mag-iingat kayo sa pag-alis ha? Balitaan niyo na lang ako ha? Salamat, ma'am. Ngumiti lamang si Ma'am Josie sa aming dalawa ni Maya. Saglit pa silang nag-usap noon bago kami tuluyang umalis. Magkasama kaming bumiyahe ni Maya pabalik sa lungsod. Tahimik lamang akong nagmamaneho noon. Maghahating gabi na nang makarating kaming dalawa ni Maya sa lungsod. Nagulat pa nga ang mga tauhan namin dahil sa biglaang pagbabalik ko. Umaga na noon nang muli kaming magkaharap ni Papa. Galit na galit siya sa akin noon, kaya kung ano-ano ang pinagsasabi niya sa akin pati na kay Maya. Nilait-lait niya ito na kesyo raw, ito'y isang dukha at pobre. Pero hindi nagpatinag si Maya sa mga naririnig niya. Kung ano-ano ring panlalait ang natanggap niya sa mga kamag-anak ko pero parang wala lang kay Maya ang lahat ng yun. Gusto kong kumprontahin ang mga kamag-anak ko pero pinigilan lang ako ni Maya. Sinabi niyang dapat mas bigyan namin ng pansin ang tungkol sa pagsalba ng aming negosyo. Ipinakita ni Maya ang talento niya sa pagluluto at ako ang kasama niya noon. Ngunit sa kabila ng galing na ipinamalas ni Maya, natiling malamig ang pagtanggap sa kanya ni Papa. Maya, hindi ka ba talaga nawawala ng pag-asa? Ilang beses ka nang tinanggayan ni Papa. Hindi ako susuko, Philip. Naniniwala ako makukuha ko ang loob ni Don Felipe. Pasensya ka na sa mga sinasabi nila sa'yo ah. Totoo naman talagang isa akong pobre. Kaya wala lang sa akin yung mga pinagsasabi nila. Hindi ko na alam kung anong ginawa ko at napunta ka sa akin. Napakabuti ng puso mo, Maya. Salamat din dahil tinanggap mo ako. Hindi mo kailangang magpasalamat, Philip. Pinili kitang tanggapin dahil kilala kita. Hindi dahil sa kung ano ka o kung anong meron ka. Umuwi na nga tayo. At bukas na bukas, susuyuin ko pa ulit ang papa mo. Tumayo na si Maya at ganun din ako. Magkaakbay pa kami nang lumabas sa restaurant bago umuwi sa mansyon. Katulad ng sinabi ni Maya, hindi talaga niya sinukuan ang pagsuyo kay Papa at ang pag-alok dito na magluluto siya para sa aming restaurant. Kinulit ni Maya si Papa hanggang sa tuluyan ng pumayag ito sa inaalok niya. Nagpakitang gilas si Maya sa pagluluto gamit ang mga reseping isinulat niya. Kabado pa ako noon samantalang siya ay hindi ko man lang nakitaan ng kaba. Naging maganda ang resulta ng ginawang pagluluto ni Maya para sa restaurant dahil dinumog kami ng mga tao nung araw na yon. Para sa akin, unti-unti na nagkakaroon ng pag-asa ang aming negosyo. Gabi noon at sinundo ko si Maya sa restaurant namin nang bigla naming makasalubong si Victor. Nakabalik ka na pala, Sir Philip. Mabuti naman at lumabas ka na. Anong ginagawa mo dito ha? Ang kapal na mukha mo magpakita pa sa akin. Bakit ka ba nagagalit, ha? Dahil ba umalis ako sa restaurant ng pamilya mo? Alam mo kung anong dahilan, Victor. Kaya huwag kang magpanggap na para kang walang ginawa. Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Oh, mukhang nagkakagulo kayo dito ah. Ano ka ba naman, Philip? Matuto ka namang tumanggap ng pagkatalo? Ninakaw niyo ang secret recipe namin. Si Raulo ka. Wala kang karapatang pagbintangan kami. Ang kapal na mukha mo. Akala mo kung sino ka. Hindi ka nga nagpapakita noon sa publiko, di ba? Kaya wala kang alam sa kung ano nangyayari sa paligid mo. Tama na nga yan, huwag na kayo mag-away. Hindi, Maya. Ngayon ko na sila haharapin.
Ang tagal kong tiniis ang ginawa mong pagtatraidor sa amin, Victor! Galit na galit ako noon habang nakatingin sa kanilang dalawa. Pakiramdam ko nag-aakyatan ng dugo sa buong katawan ko. Hindi ko na napigilan ng sarili ko at sinuntok ko na silang dalawa. Nakipagbunuan ako kina Arnold at Victor sa gitna ng daanan. Pinagtulungan nila akong dalawa pero hindi pa rin nila kinaya ang lakas na meron ako. Natigil lang ang pag-aaway namin na may umawat sa amin. At nawala ang galit ko nang makitang umiiyak si Maya sa isang tabi. Agad akong humingi sa kanya ng paumanhin at saka kami bumalik sa mansyon. Tahimik ang buhay namin at patuloy na umaangat ang restaurant namin. Tanggap na rin ni Papa si Maya kaya kahit papaano nabunutan ako ng tinik. Ngunit ang kasiyahang iyon ay muling mababawi dahil sa kaguluhang dumating sa mansyon. Hating gabi noon at nasa mansyon ako. Natutulog na noon si Maya habang ako naman ay nakatayo lang sa tapat ng bintana. Tahimik lang akong nakatanaw noon sa labas nang bigla akong makarinig ng sunod-sunod na pagputok. Dali-dali ako lumabas noon mula sa kwarto para tingnan kung sino ba ang may gawa noon. Laking gulat ko nang makitang patay na ang iba naming tauhan. Isang malalim na paghinga ang ginawa ko noon bago lumabas at matapang na harapin kung sino man ang nangahas na sumugod sa amin. Pagbukas ko ng pintuan agad kong namataan sina Arnold at Victor. Hindi na ako nagdalawang isip pa at basta ko na lamang silang sinugod. Galit na galit ako noon kaya hindi ko na napigilan pa ang aking sarili. Nandidilim na ang paningin ko noon kaya hindi ko na alam kung ano pa ang gagawin ko. Sa gitna ng kaguluhan biglang napatigil si Arnold. Napaatras siya habang nakatitig sa akin. Halatang gulat na gulat. Hindi na siya makagalaw para bang may nakita siyang hindi niya inaasahan. Bakit ganyan ang itsura mo? Anong klaseng kanila lang? Alimaw! Oo. Isa akong aswang. At sisiguraduhin kong hindi kayo makakalabas ng buhay dito sa pamamahay namin. Victor, kumilos ka na. Huwag kang maniwala sa sinasabi ng isang yan. Anong nangyayari dito? Oh, Diyos ko! Tama na! Tama na! Tamang-tama, nandito ka na. Ikaw na lang papatayin namin dahil ikaw ang dahilan kung bakit unti-unting bumabagon ang restaurant empire ng mga Monte Carlo. Huwag mo siyang gagaluin, Arnold! Ano bang kailangan mo sa amin, ha? Anong kailangan ko? Gusto kong mamatay ka para mas lalong bumagsak ang kumpanya nyo. Hindi ako papayag na makabaon kayong muli. Susugurin na sana ni Victor noon si Maya pero mabilis ko itong napigilan. Malakas ko siyang sinipa na siyang dahilan para tumalsik siya. Muli kaming nagkasagupaan nila Arnold at Victor pero bago iyon, sinabihan ko munang magtago si Maya sa loob at protektahan ang kanyang sarili. Ginamit ko ang buong lakas ko para labanan ang dalawa. Hindi ko na maipaliwanag ang galit na nararamdaman ko noon, kaya naman buong puwersa kong dinukot ang lamang loob nilang dalawa at saka iyon kinain. Iyon ang unang beses na nakatikim ako ng lamang loob ng tao. Tumalsik pa sa mukha ko ang dugo na nagmula sa mga katawan nilang dalawa. Wala na akong pakailam noon kung ano pa ang nangyari. Basta ang alam ko lang, pinatay ko silang dalawa. Maya-maya lumabas na si Maya at kitang-kita ko ang pagkabigla sa mga mata niya nang makita kung ano ang ginawa ko sa mga kaawa-awang katawan nina Victor at Arnold. Tuluyan na ako nawalan ng kontrol at mabilis ko siyang sinugod pero biglang dumating si Papa para pigilan ako. Mabuti na lang at may mga natira pa kaming tauhan na natutulog sa loob ng mansyon. Inawat nila ako noon at iginapos para hindi na makawala pa. Sila na rin ang naglinis sa gulong nangyari sa mansyon. Kinabukasan, sising-sisi ako sa nagawa ko noong gabing iyon. Nanginginig ang laman ko nang maalala kung anong ginagawa ko kina Arnold at Victor. Ilang araw kong hindi kinausap noon si Maya dahil nahihiya ako sa nagawa ko. Munti ko na rin siyang masaktan kaya napagdesisyonan kong paalisin na lang siya sa mansyon at lumayo sa mga tao. Kumusta ka na? Umakyat ka na sa kwarto at ayusin mo na mga gamit mo. Babalik na ba tayo sa baryo? Ikaw lang babalik doon, Maya. Bilisan mo na at baka abutan ka pa ng dilim sa daanan. Sandali, ano bang nangyayari? Tungkol ba ito sa nagawa mo nung nakaraan? Ay, hindi naman ako galit, Philip. Naiintindihan ko naman kung bakit may nagawa. Pakiusap, Maya. Umalis ka na. Hindi ako alis dito. Muntik na kitang mapatay, Maya. At ayokong maulit yun dahil hindi ko kakayanin kung pati ikaw masasaktan ko. Kaya pakiusap, umalis ka na. At wag ka na magpapakita pa sa akin. Ayoko. Dito lang ako.
Sinenyasan ko na ang isa sa mga tauhan namin para kuhanin si Maya. Sunod-sunod na pumatak ang mga luha ko nang tuluyang makaalis si Maya sa harapan ko. Noong araw na rin yun, umalis ako sa mansyon para mamuhay sa isang liblib na baryo. Pinili kong manirahan noon sa isang bundok kasama si Mang Ruben. Namuhay ako sa paraan kung paano ako mamuhay noon. Tanging mga buhay na hayop na lamang ang kinakain ko. Hindi ko na pinilit mang bumalik sa normal na pamumuhay. Samantala may balita pa rin naman ako sa nangyayari kina Papa sa lungsod. Nalaman kong nagawa niya ang pagtakpan ng nagawa kong pagpatay sa mga mortal naming kaaway. Pinalabas niya ang pinatay ang dalawa ng ibang tao. Masakit para sa akin ang pakikipaghiwalay ko kay Maya. Pero iyon kasi ang kailangan kong gawin dahil natatakot ako sa posible kong magawa sa kanya. Nasa labas ako noon habang nagpapahinga nang bigla akong lapitan ni Mang Ruben. May dala pa siyang baboy ramo noon. Oh, Mang Ruben. Mukhang malaki-laki ang nahuli niyo ah. Ay nako, nahirapan pa akong huliin ng isang ito. Magpahinga na muna kayo. Ay bakit nandito ka sa labas? Ay mukhang lalim ng iniisip mo ah. Hindi naman. Lumabas lang talaga ako para magpahangin. Philip, gusto mo ba talagang mamuhay ng ganito na lang? Anong ibig mong sabihin, Mang Ruben? Gusto mo ba talagang mamuhay na lang sa anino? Philip, hindi mo ginusto ang nagawa mo noon. Nawalan ka lamang ng kontrol sa sarili dahil sa ginawa ni na Arnold at Victor. Mas gusto kong mamuhay ng malayo sa ibang tao. Dahil baka magawa ko ulit yung nagawa ko noon. Isa akong halimaw. Kaya dapat lang na nandito ako sa malayo. Hindi ka halimaw, Philip. Nagkamali ka lang. At pwede mo pang maitama yon. Paano kung mangyari ulit? Ay magtiwala kang hindi mo magagawa yon. Kung patuloy kang matatakot, hindi ka talaga makakausad yan. Diba? Mahal mo si Maya. Oo naman, Mang Ruben. Kaya nga pinalayo ko siya eh. Kung ganon, ayusin mo ang sarili mo at balikan mo siya dahil nakikita kong malungkot siya. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Isang beses nakita ko siyang naglalakad noon at parang wala siya sa kanyang sarili. Makakalimutan niya rin ako. Philip, hindi madali ang sinasabi mo. Pag-isipan mo ng mabuti ang mga payo ko sa'yo. Tumalikod na sa akin si Mang Ruben bago pumasok sa loob ng kubo. Habang ako naman ay naiwang mag-isa sa labas. Hindi na muna ako pumasok noon sa loob ng kubo dahil nag-iisip-isip muna ako. Ilang beses kong pinag-isipan ang tungkol sa sinabi ni Mang Ruben pero sa huli, iyon pa rin ang desisyon ko. Unti-unti ko nang kinalimutan si Maya noon. Pinilit kong ibaon ang masasaya naming alaala pero laking gulat ko noon nang bigla na lamang siyang sumulpot kung saan ako nakatira. Hindi ko alam kung paano niya kami natagpuan noon. Papaalisin ko na sana siya noon pero bigla niya akong dinamba ng yakap. Sa wakas, nakita na rin kita. Sandali. Paano mo nalamang nandito ako? Ano ginagawa mo dito, Maya? Sinabi po sa akin ni Don Felipe. Si Papa ang nagsabi sa'yo? Paano nangyari yun? Nagmakaawa ako sa kanya na sabihin niya sa akin kung nasan ka. Pero hindi ko agad nakuha ang sagot ng papa mo. Ilang beses pa akong lumuhod para lang magsalita siya. At sa awa ng Diyos, sinabi niya rin sa akin kung nasan ka. Dito ka nakatira sa liblib na lugar. Kumusta ka? Ginawa mo yun para sa akin? Oo naman. Philip, wag mo naman akong paalisin. Sinabi ko naman sa'yo naiintindihan kita, di ba? Natanggap kita kahit ano ka pa. Nakagawa ako ng isang krimen, Maya. Paano mo masasabi ang ganyan, ha? Hindi ako normal katulad mo. Isa akong aswang. Ano naman? Nagawa mo lang naman yun dahil masasama sila. Philip, hindi ka masama. At nawalan ka lang ng kontrol. Hayaan mo sana akong masamahan ka. Hindi mo naintindihan. Hindi lang yun basta galit. Gutom yun. At natatakot akong bumalik yun. Kaya nga ako nandito para tulungan kang makontrol ang sarili mo. Philip, mukhang hindi mo na talaga mapapaalis ang si Maya. Kaya ang mabuti pa, pumasok na kayo sa loob at pag-usapan ninyong mabuti ang tungkol dyan. Napabuntong hininga na lamang ako noon bago kami tuluyang pumasok sa loob ng kubo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang lahat ng mga oras na yon.
Tila ba umurong ang dila ko habang nasa harapan ko si Maya. Pansamantala muna kaming iniwan ni Mang Ruben para makapag-usap kaming dalawa. Nilakasan ko ang loob ko para makapagsalita sa kanya at nakinig siya sa lahat ng sinabi ko. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko noon. Para sa akin ang swerte-swerte ko dahil may isang taong tanggap ako at mahal ako. Unti-unting natunaw ang yelo sa aking puso at muli kong pinapasok si Maya sa buhay ko. Napagdesisyon na naming dalawa na bumalik sa baryo kung nasaan din ang mansyon ko. Si Maya ang tumulong sa akin upang makontrol ko ang aking sarili. Tulog na tayo. Pero hindi ako nakakatulog kapag gabi. Mula ba nang sinumpa ka, hindi ka na talaga nakakatulog tuwing gabi? Hindi na. Palagi ko namang sinusubukang gawin yun. Pero hindi ko talaga magawa eh. Kaya ngayong gabi, gagawin ulit natin yan. Ang una mong gawin ay huwag isipin ng mga bagay-bagay. Anong ibig mong sabihin? Kapag kasi nag-iisip tayo na nag-iisip, malakas ang tsansang mas hindi tayo makakatulog. Dahil nga gumagana ang utak natin. Eh hindi naman ako kagaya mo. Aswang ako, Maya. Kaya hindi ako nakakatulog. Hindi dahil sa may iniisip ako kung ano. Makinig ka nga kasi sa akin. Subukan lang natin hanggang sa unti-unti kang masanay. Ay, oo na. Sinunod ko ang mga sinabi sa akin ni Maya upang makatulog ako nung gabing iyon, pero hindi ko pa rin nagawa. Umabot na lang ang umaga at gising na gising pa rin ako. Ilang beses pa naming sinubukang gawin ang mga iyon hanggang sa unti-unti na akong nakatulog. Tuwang-tuwa ako noon dahil iyon ang unang beses na nakatulog ako sa gabi sa kabila ng aking kondisyon. Mas lalong gumaan ang pakiramdam ko noon dahil nakakatulog na ako sa gabi. Ang paghahanda rin ng makakain ko ang isa sa mga paraan ni Maya para makontrol ko ang aking sarili. Hindi niya ako sinanay na kumain ng sariwang laman o dugo. Hindi niya din masyadong niluto ang mga putaheng niluto niya sa akin noon. Hinayaan niya ako masanay sa mga normal na pagkain. Noong una, hirap na hirap din ako dahil sinusuka ko lang ang lahat ng kakainin ko. Pero hindi ako sinukuan ni Maya. Sinamahan niya ako sa gitna ng pagkokontrol ko sa aking sarili. Mukhang hindi ka na nasusuka sa mga kinakain mo ha. Oo nga, Mang Ruben. Kaso medyo nasusuka pa rin ako eh. Iba rin talaga ang determinasyon nitong si Maya. Siyempre naman, Mang Ruben. Gagawin ko talagang lahat para matulungan ko yung si Philip. Salamat, Maya. Hulog ka talaga ng langit. Nakakatuwa ang pagmamahalan yung dalawa. Hindi talaga nasusukat na kung sino ka o kung ano ang nakaraan ng minamahal mo. Ang salitang pag-ibig. Ang mahalaga, tanggap nyo ang isa't isa. At magiging tapat kayong dalawa. Siyempre naman, Mang Ruben. Hinawakan ko pa ang kamay noon ni Maya habang nakangiti ako sa kanya ng matamis. Umiti rin siya sa akin at hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko ng mga sandaling iyon. May mga pagkakataong nahihirapan akong kontrolin ang aking sarili, lalo na kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan. Kakaibang lakas ng katawan at matinding pagkagutom ang nararamdaman ko sa tuwing lumalabas iyon. Kaya ang ginagawa ko ay pinapalayo ko muna sina Maya at Mang Ruben hanggang sa sumapit na ang pagsikat ng araw. Maayos at masaya ang pagsasama namin ni Maya hanggang sa isang araw, tuluyan ang sinabi niya sa akin ang kagustuhan niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng culinary arts. Susuportahan kita sa kung anong gusto mong gawin. Nakakahiya naman. Sa dinami-rami ng itinulong at sinakripisyo mo para sa akin, kulang na kulang pa yung gagawin kong pagtulong sa pag-aaral mo. Kailan ba magsisimula ang klase mo? Sa susunod na buwan pa naman, kailangan ko pang mag-enroll para doon. Sige, sasamahan kita. Kailan ka ba mag-enroll? Bukas na bukas din. Tumango na lamang ako kay Maya noon. Kinabukasan maaga kaming gumayak papunta sa eskwelahang sinasabi ni Maya. Ilang oras din ang inabot namin bago siya tuluyang nakapag-enroll nung araw na yon. Labis ang tuwa ko nang makita ang saya sa mukha ni Maya. Lumipas pa ang isang buwan at tuluyan nang nagsimula ang pag-aaral ni Maya ng culinary arts. Hindi araw-araw ang pasok niya, kaya madalas pa rin kaming nagkakasama. Sa mga araw na nakakasama ko siya, mas lalo kong nakikita kung gaano siya kagaling pagdating sa pagluluto. Mas lalo siyang nagiging bihasa kaya naman naisipan na rin niyang magbukas ng maliit na negosyo. Umaga noon at nasa bahay nila ako.
Nasa kusina kaming dalawa noon at tagaluto siya ng iba't ibang ulam, habang ako naman ay pasimpleng tumutulong lang sa kanya. Nang matapos, isa-isa na naming inayos ang mga paninda niya at nang makumpleto ang lahat, saka kami lumabas upang ihatid sa mga bumibili sa kanya. Nagtataka pala ako. Oh, tungkol naman saan? Hindi ka pa nasasaktan kapag naglalakad ka sa ilalim ng araw? Noong una, maapdi sa balat. Yung para bang napapaso at nalulusaw ako. Pero sinanay ko rin kasi ang sarili ko noon na lumabas kapag may araw. Kaya eto, malaya ako nakakapaglakad. Pero madalas pa rin akong nakasuot ng jacket para, alam mo na, ligtas pa rin. Mabuti naman kung ganun. O siya, bilisan na nating maglakad para maihatid ng lahat ng to sa mga bumili sa akin. Okay. Oh, Philip, Maya, kayo pala yan. Magandang umaga po, Ma'am Josie. Kumusta po? Eto, maayos naman. Matagal na rin magmula nung magsara ako ng karinderya. Bakit to? Nagka-problema ba? Naku, hindi naman. Sadyang may mas magandang oportunidad lang na napunta sa akin. Mukhang magandang balita yan, Ma'am Josie, ah. Pwede ba naming malaman kung tungkol saan yung sinasabi mo? Ah, kilala niyo ba yung pamilya ng mga De La Cruz? Yung may restaurant empire din na katulad ng sa amin? Bakit? Anong meron sa kanila? Inalok kasi nila akong mamasukan sa kanila bilang isang chef. At ang kapalit noon ay malaking halaga. Pumayag naman ako dahil mas malaki ang kikitain ko doon kumpara sa maliit na karinderya. O siya, dito na ako at may kailangan pa akong ayusin. Sige po, ingat kayo. Akala ko mayaman si Ma'am Josie. Sakto lang. Hindi siya kagaya mong sobrang yaman. Kaya hindi rin ako magtataka kung bakit niya kinuha ang inalok ng mga De La Cruz. Paano kaya sila nagkakilala, no? Malit ang mundo, Maya. Sa bagay, tama ka nga naman. Nagpatuloy kami sa paglalakad para maihatid na ang mga paninda niyang ulam. Bandang tanghali na kami natapos noon at ramdam na ramdam ko ang matinding pagkauhaw. Gusto kong uminom ng sariwang dugo noon dahil pakiramdam ko nanghihina ako. Pero pinigilan ako ni Maya. Ibang inumin ang ibinigay niya sa akin at kahit papaano, naibsan naman noon ang aking uhaw. Mabilis na lumipas ang mga araw at mas porsigido si Maya na tuparin ang pangarap niya bilang isang chef. Masayang-masaya na kami dahil nagagawa ko noon ang gawain ng isang normal na tao. Pero isang araw, muli akong nakaramdam ng matinding pagkagutom sa sariwang laman at dugo. Mang Ruben, uminom na po muna kayo ng tubig. Salamat, Maya. Naku, mukhang may sugat pa po kayo. May sumaksak sa akin kanina. Mabuti na lang talaga at nakatakbo ako. Pero nakawala naman yung hayop na sinubukan kong hulihin kanina. Wala ho bang nakasunod sa'yo dito? Wala naman. Sunod-sunod kasi yung nawawalang hayop dito noon. Kaya yan, naging alerto na sila para hindi na maulit pa yung nangyari dati. Munti ka pang mapahamak dahil sa akin, Mang Ruben. Pasensya na. Ayos lang naman yun, iho. Sinusubukan ko namang wag nang matakam sa dugo o sariwang laman. Pero hinahanap talaga siya ng katawan ko eh. Hindi na pwedeng manghuli si Mang Ruben ng mga buhay na hayop dito. Dahil baka sa susunod na gawin niya yon, tuluyan na siyang mahuli. At baka yun din ang dahilan para malaman nila kung ano ka, Philip. Paano na yan? May mga oras kasing gusto kong kumain ng sariwang laman o dugo. Mukhang hindi talaga natin maaalis agad yung pagkagutom mo sa mga yan. Ganitong gagawin natin. Bibili na lang tayo ng sariwang dugo. Tapos hilaw na karne na lang ang kakainin mo. Okay lang ba yun? Oo naman. Salamat, Maya. Lagi ka na lang nandyan para umisip ng solusyon para sa akin. Walang ano man yun. O siya, gagamutin ko na muna ang sugat ni Mang Ruben at baka ma-infection pa siya. Umalis muna sa harapan namin si Maya upang kunin ang first aid kit. Maya-maya bumalik na rin siya na dala ang mga iyon. Marahan niyang ginamot ang sugat ni Mang Ruben sa may braso. Hindi ko maiwasang maglaway noon habang nakatingin sa dugo at sariwang laman. Kaya naman mas pinili ko lumayo muna upang mapigilan ang paglalaway ko. Lumabas ako noon sa bandang hardin upang pakalmahin ang aking sarili. Tahimik ako nakaupo noon habang nag-iisip. Ramdam ko ang katahimikan at ang malamig na paligid. Mabigat ang pakiramdam ko noon dahil hindi ko nakain ang gusto ko. Ilang minuto pa ang tumambay sa labas para pakalmahin ang aking sarili. Nang makasiguradong maayos na ang aking pakiramdam, saka ako pumasok sa loob ng mansyon. Kaming dalawa na lang ni Maya ang natirang gising noon dahil nauna nang natulog si Mang Ruben. Kumusta na si Mang Ruben? Ayun, nagamot ko ng sugat niya. Mabuting at hindi masyadong malalim yun eh. Dahil kung hindi,
Baka kailanganin talaga natin siyang dalhin sa ospital. Maya, mukhang ipapatigil ko na talaga yung pagpapahuli ko ng buhay na hayop sa kanya. Mabuti pa nga. Dahil hindi maganda yan. Naiintindihan kong nagugutom ka ng sariwang laman at dugo. Pero Philip, hindi naman maganda kung kukunin mo yung mga alagang hayop nila at papatayin para lang kainin. Ang dami-dami ko na talaga nagagawang kasalanan. Marami ka pa namang pagkakataon para magbago, Philip. At huwag mong pigilan ang sarili mong gawin yon. Susubukan ko. Pumapayag ka ba sa sinabi kong bibili na lang tayo ng sariwang dugo at hilaw na karne? Para yun na lang ang kainin mo sa tuwing natatakam ka sa mga yon? Oo naman. Para naman yun sa ikabubuti ng lahat. Isang ngiti na lamang ang isinagot sa akin ni Maya bago niya abutin ang kamay ko at hawakan. Nag-usap pa kami ng saglit bago niya ako ayain matulog. Nahirapan ako matulog nung gabing yon pero hindi ako sinukuan ni Maya hanggang sa unti-unti akong lamunin ng antok. Kinabukasan, maaga silang pumunta ni Mang Ruben sa may palengke para bilhan ako ng sariwang karne at sariwang dugo. Mabilis lang sila nakauwi kaya nakakain din ako kaagad. Sarap na sarap ako noon habang kumakain. Pakiramdam ko, mas lalo akong lumalakas. May mga pagkakataong napapansin kong natatakot si Maya sa akin pero pinipigilan lamang niya yon para hindi ko siya mahalata. Madalas siyang nakangiti sa akin pero iba ang sinasabi ng kanyang mga mata. Halatang halata na nakakaramdam na siya ng takot. Kaya mas pinagbuti kong ayusin at tulungang baguhin ang aking sarili. Samantala, patuloy pa rin sa pag-aaral si Maya ng culinary arts at todo suporta ako sa kanya noon. Hindi pa tuluyang nakakabangon ang restaurant namin dahil sa dami ng gulong nangyari sa buhay naming lahat. Hindi pa nakakapagtapos si Maya sa pag-aaral pero napilitan siyang huminto noon nang malaman niya ang tungkol sa isang malaking kompetisyon sa pagluluto. Si Papa ang nagsabi sa amin tungkol dito para raw yun sa magtatakda ng kapalaran ng aming negosyo. Sigurado ka ba talagang gusto mong sumali doon? Ba oo naman. Matagal ko na kayang pinapangarap na makasali sa mga ganong kompetisyon. Kailan ba gaganapin yan? 2 linggo pa naman po. Di mahaba-haba pa ang oras mo, Maya. Para makapag-ensayo ka pa sa pagluluto at para rin makagawa ka pa ng mga bagong recipe. Kaya nga po, Philip, gusto kong sumali doon ah. Sana masamahan mo ko. Aba, siyempre naman no. Sasamahan naman talaga kita. Salamat. Pero sa ngayon, kailangan ko munang paghandaan ng labang yon. Dahil si Ma'am Josie daw yung isasaling ng kabilang panig para maging kalaban ko. Bihasang-bihasa pa naman ang isang yun pagdating sa pagluluto. Kilalang kilala siya dito sa baryo dahil sa husay niya sa pagluluto. At siya rin ang isa sa mga nagturo sa akin noon. Kung gusto mo, mamili na tayo ng mga rekadong gagamitin mo. Pwede na ba? Aba, oo naman no. Maaga-aga pa naman. Paniguradong bukas pa ang palengke sa may bayan. Magbihis ka na at aalis tayo para mamili. Napangiti na lang din ako noon na bigla akong yakapin ni Maya dahil sa sobrang tuwa niya. Pagkatapos noon ay saka siya umakyat sa kwarto para magbihis. Mabilis lang din niya nagawa iyon kaya nakaalis din kami kaagad. Magkakasama kaming namili ng mga rekadong kakailanganin niya at gabi na nang makauwi kami sa mansyon. Nagsimulang mag-ensayo si Maya. Iba't ibang putahe ang niluto niya para ipatikim sa amin ni Mang Ruben. May mga oras na nasusuka ako pero napipigilan ko yon. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang determinasyong manalo. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan na ngang dumating ang araw ng kompetisyon sa pagluluto. Maaga kaming lumuwas noon ni Maya dahil kailangan niya munang ipakita kina Papa at sa mga chef namin ang putaheng lulutuin niya. Hindi ko nakitaan ang pagsuko si Maya noon. Talagang ipinamalas niya ang galing niya. Isa-isang tinikman ni Papa ang niluto niya at puro papuri ang binigay nila kay Maya. Pagkatapos umuwi na rin kaagad kami ni Maya noon. Kinabukasan na ng kompetisyon, kaya naman tinulungan ko na rin siyang ihanda ang mga gamit. Bakit parang tahimik mo? May problema ba? Kinakabahan lang ako. Ha? Tungkol naman saan? Sa gaganaping kompetisyon. Sinabi mong biyasang-biyasa na si Ma'am Josie pagdating sa pagluluto. Paano kung matalo ka niya? Philip, tumingin ka nga sa akin. Ah? Hindi ako magpapatalo kay Ma'am Josie, okay? Malaki ang utang na loob ko sa kanya kasi nga tinulungan niya ako noon. Pero hindi ibig sabihin nun magpapatalo na ako sa kanya. Paano nga kung matalo ka niya? Wala ka bang tiwala sa akin? Meron. Oh, meron naman pala eh.
Eh di wag mong isipin na matatalo ko. Magtiwala ka sa akin, Philip. Ipapanalo ko ang labang ito at sisiguraduhin kong tuluyang makakabangon ng restaurant nyo. Isang malalim na paghinga muna ang ginawa ko noon bago tumango kay Maya. Pagkatapos, ipinagpatuloy na namin ng pag-aayos ng mga gamit niya at saka kami nagpahinga. Noong gabing yon, muli ko naalala ang labanang nangyari sa pagitan namin ni na Arnold at Victor. Pero nariyan si Maya para pakalmahin ang sistema ko. Kinabukasan, maaga kaming gumising para makapag-asikaso kaagad, papunta sa pagdadausan ng cooking showdown. Bitbit ni Maya ang tapang at determinasyon nung araw na yon. Pagdating doon, napakaraming tao kaagad ang bumungad sa amin, kaya hindi ko maiwasang mailang noon. Mabuti na lang at nasa tabi ko si Maya, kaya kumakalma rin ang aking sistema. Hindi agad-agad sumalang si Maya. May mga nauna pang iba at lahat sila ay nagpakita ng kagalingan pagdating sa pagluluto. Sa kalagitnaan ng panonood ay biglang lumapit sa amin si Ma'am Josie. Magandang umaga, ma'am. Ikaw daw ang makakalaban ko mamaya? Ako nga po. Aba, ang alaga ko noon sa kusina at dating trabador, siya na pala ang haharap sa akin ngayon. Ang kapal ng mukha mo, Maya. Siguro naman may ibubuga ka na, no? Kung totoo mang nag-aral ka ng culinary arts. Siguro po. Tandaan mo, Maya, hindi lahat ng tinuruan ko nagtatagumpay. May mga bumabagsak din. Ma'am, Ikaw, Philip, kung talagang may pakialam ka sa kanya, ihanda mo siya sa kahihiyan dahil hindi ako magdadalawang isip na durugin ang pangarap niya. magkakaasa po kayo. Mabuti dahil hindi ito laro. At mamaya, sisiguraduhin kong malalaman mo kung sino talaga ang mas magaling sa kusinang ito. Anong nangyari? Bakit ganun ang mga pinagsasabi sa akin ni Ma'am Josie? Baka nabayaran na ng mga De La Cruz. Iba talaga nagagawa ng pera sa isang tao. Mukhang kailangan ko talagang mas galingan na. Naniniwala ako sa galing mo, Maya. Nandito ako para suportan ka. Salamat, Philip. Nakangiting tumango lamang ako kay Maya bago hawakan ang kamay niya. Bahagya pa siyang sumandal sa balikat ko bago tumingin na diretso sa pinapanood namin. Hindi ko maiwasang ilibot ang mata sa paligid kaya naman nagkatinginan kami ng ama ni Arnold. Napakasama ng tingin niya sa akin. Pero mas pinili kong huwag lang ito pansinin. Saglit man lumipas ang oras at tuluyan ang natapos sa pagluluto ang mga unang kalahok na puno ng palakpakan ng buong lugar. Maya-maya tinawag na rin sina Maya at Ma'am Josie. Nasa malayo ako noon pero damang-dama ko ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Makailang sandali pa at tuloy na silang nagsimula sa pagluluto. Para sa akin pareho silang may angking galing pero hindi ko talaga inalis ang mata ko kay Maya. Sanay na ako nagluluto siya palagi pero nung araw na yon, kakaiba talaga ang galing na ipinamalas niya. Parang mas lalo yatang gumaling si Maya, no? At tingnan mo naman at ang bilis niyang kumilos. Parang hindi man lang siya kinakabahan sa lagay niya ngayon. Determinado kasi talaga siyang manalo eh. Ay, mukhang mahal na mahal ka talaga, di ba, Ya? Tingnan mo naman. Kahit walang kapalit, handa siyang gawin ng isang bagay na alam niyang magpapasaya sa'yo. Hindi ko nga alam kung paano napunta sa akin yung kagaya niya. Napakabuti ng puso ni Maya. At hindi ako nagsisising na kilala ko siya, Mang Ruben. Masaya ako para sa'yo, Philip. Siya ay manood na nga lang tayo at mas nagiging matindi na ang laban nilang dalawa. Muli kong ibinalik ang tingin ko sa harapan para manood kay Maya. Mas tumitindi na nga ang laban nilang dalawa ni Ma'am Josie noong mga oras na yon. Hindi matanggal ang mata ko kay Maya habang abala siya sa putaheng niluluto niya. Napakabilis niyang kumilos. Pero halata rin ang pag-iingat sa bawat galaw niya. Puno ng determinasyon ang bawat paghawak niya sa kanyang mga kagamitang pangkusina. Dumako rin ang tingin ko kay Ma'am Josie at doon ko rin nakita ang husay niya sa pagluluto. Halatang-halata ang karanasan sa bawat pagkilos niya. Lalong tumahimik ang buong lugar nang malapit nang matapos ang oras na ibinigay kina Maya at Ma'am Josie para tapusin ang mga niluluto nila. Pakiramdam ko pinagpawisan pa ako noon dahil sobrang kaba pero nawala yun nang tumingin sa gawi ko si Maya at ngumiti sa akin. Muli niyang ibinalik ang mata niya sa kanyang ginagawa. Ilang sandali pa narinig na ang hudyat ng pagtatapos.
Sabay nilang inilapag ang kanilang mga niluto at dahan-dahang iniharap ito sa mga hurado. Ramdam ko ang bigat ng katahimikan habang isa-isang lumapit ang mga hurado upang pagmasdan ng kanilang mga putahe. Sa mga sandaling iyon, tila tumigil ang mundo. Naghihintay kung ano ang magiging hatol sa laban nilang dalawa. At tuluyang nawala ang kaba sa aking dibdib nang marinig ko ang pangalan ni Maya dahil siya ang nanalo sa patimpalak na iyon. Akala ko para lang yon sa magiging kapalaran ng restaurant namin. Pero hindi ko lubos akalaing may iba pa palang plano si Maya kaya niya ginawa ang putaheng iyon. Nasa mansyon na kami noon habang ipinagdiriwang ang pagkapanalo ni Maya. Nang bigla na lang pag-usapan ang tungkol sa putaheng iniluto niya sa cooking showdown. Wala akong masabi sa husay mo, Maya. Napakagaling mo magluto. Lahat ng judge kanina ay mukhang nasarapan sa putahing inihanda mo para sa kanila. Kahit nga malayo tayo sa kanila, amoy na amoy ko pa rin yung bango ng niluto niya. Naku, sinabi mo pa. Natatakam din ako kanina habang nanunood. Sa totoo lang, grabe yung kaba ko kanina habang nasa entablado ako. Yun kasi ang unang beses na lulutuin ko yung bagong resepeng inimbento ko. Ginawa ko yung recipe na yun para kay Philip. Para sa akin? Bakit naman? Ginawa ko yun para tuluyang mawala ang gutom mo. Naniniwala kong makokontrol mo ng gutom mo sa pamamagitan ng putahing inihanda ko. Naniniwala din ako sa'yo. Kung ganoon, Maya, pwede ko na bang matikman ang putahing inimbento mo para sa akin? Ba, syempre naman no. Halika na sa kusina at paglulutuan kita. Napangiti ako sa sinabing yon ni Maya. Bago tuluyang umupo mula sa pinagkakaupuan ko. Magkahawak kamay kaming pumunta sa kusina at masaya ako habang pinapanood siyang magluto. Hindi na ako mapakali noon dahil gustong-gusto ko na talaga matikman ang luto niya. Matapos ang ilang sandali, tuluyan na siyang natapos sa pagluluto. Maingat niyang inilapag sa harapan ko ang isang mangkok. Napapikit ako noon nang maamoy ko ang napakabangong aroma. Sinimulan ko na ang pagkain at sa unang subo pa lang napahinto ako. Dahan-dahan akong napangiti habang nilalasap ang bawat lasa nito. Para bang biglang kumalma ang lahat sa loob ko. Sobrang sarap. Hindi ko na malayang napapabilis na pala ang pagkain ko dahil sa sarap ng luto niya. Ilang sandali pa, halos hindi ko na napansin na ubos na pala ang laman ng mangkok. Tuluyan ko na ngang nakontrol ang gutom ko dahil sa putaheng inimbento ni Maya. Lumipas pa ang mga araw at masayang-masaya kaming dalawa. Habang tumatagal, mas lumalalim rin ang relasyon naming dalawa. Unti-unti ring bumalik sa maayos ang takbo ng restaurant namin at mas dumadami ang customers at mas lalo ko pang nakikilala ang aming pangalan. Hindi nagtagal, si Maya na rin ang naging mukha ng bagong naming brand. Paminsan-minsan umuwi pa rin kaming dalawa sa baryo. Isang araw, naisipan kong ayain si Maya dahil may sasabihin ako sa kanyang isang napakahalagang bagay na matagal ko nang pinag-isipan. Ay, napakasariwa talaga ng hangin dito sa baryo, no? Sinabi mo pa. Kaya nga ganitong oras kita inaya para mamasyal eh. Ang daming nangyari, no? Pero heto tayo. Nanatiling matibay sa kabila ng mga problemang ibinato sa atin. Maya, salamat sa lahat-lahat ah. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, baka hindi ko nararanasan ang mga to. Baka palagi pa rin akong kumakain ng sariwang dugo at sariwang laman. Salamat kasi tinanggap mo kung sino talaga ako. At tinanggap mo rin ang nakaraan ko. Mahal kita, Maya. Kaya hinihiling ko sanang makasama ka habang buhay. Gusto kong mapagsilbihan ka habang nabubuhay ako. Sandali, anong ibig mong sabihin? Ibig sabihin, gusto kitang pakasalan, Maya. Gusto kong mahalin ka at gusto kong bumuo ng pamilyang kasama ka. Kaya sana pumayag ka sa sinasabi ko. Oo, Philip. Pumapayag ako magpakasal sa'yo. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko nang marinig ang sagot ni Maya sa alok kong pagpapakasal. Maingat kong inilagay ang singsing na binili ko para sa kanya at isang mainit na yakap ang ibinigay namin para sa isa't isa. Agad naming inisikaso ang kasal namin at iilang bisita lamang ang inimbitahan namin noon. Sa paglipas ng mga taon, nanatiling matibay ang relasyon naming dalawa ni Maya kasama ang aming mga anak. Miss Ligaya, sa totoo lang, hindi mawala sa isip ko ang tungkol sa kwento ng buhay ni Sir Philip. Pero hindi ko rin naman ito masyadong kinukwento sa iba dahil alam kong hindi rin naman sila maniniwala sa akin.
Hindi ko rin maiwasang mamangha sa tuwing inaiisip ko ang pagmamahalan ni na Sir Philip at Ma'am Maya na talagang nagpatibay sa kanilang dalawa. Considering na totoo nga ang kwentong ito, eventually na-realize kong meron at meron pa rin talagang tatanggapin tayo kahit ano pa ang pagkatao natin. May mga tao talagang darating sa buhay natin na handa tayong mahalin kahit ano pa ang pinanggalingan o kahit ano pa ang ating nakaraan. Para sa iba, mali ang nagawang pagpatay ni Sir Philip sa kalaban ng kanilang pamilya, pero naiintindihan ko siya sa parting yun dahil nasa kapahamakan ng mga mahal niya sa buhay. Kung ako rin naman, baka ganun din ang magawa ko sa mga oras na inagrabyado na ang pamilya ko. Miss Ligaya, labis din pala akong bumilib sa tapang na ipinakita ni Mamaya dahil hindi siya nag-alinlangang mahalin ang isang katulad ni Sir Philip. Bilib na bilib ako sa pagtataga niyang alagaan ito at tulungan si Sir Philip. Bumilib nga rin pala ako kay Sir Philip dahil sa kabila ng kondisyon niya, pinilit niya pa rin mamuhay ng normal. Hindi tuluyan na wala ang pagkatao niya kahit may sumpang nakakabit sa kanya. Kung ikaw si Maya, anong magiging reaksyon mo kung malaman mong hindi pala normal ang taong mahal mo? Handa ka rin bang gawin ang ginawa niya para kay Philip? Handa ka bang tulungan ang taong mahal mo upang magbago ito? May mga kwento talagang tatatak sa ating isip kagaya na lang ng kwento ni na Philip at Maya. Ang kwento nila ay nagpapaalala sa atin na kahit gaano kakaiba o kakaiba yung kondisyon na mayroon ng isang tao, may puwang pa rin ito para sa pagmamahal at pagbabago. Ang kwento ni na Philip at Maya ay nagpapatunay na sa kabila ng mga takot at pangamba, may mga pagkakataon pa rin makakahanap ng liwanag at pag-asa. Maraming salamat kay Donald at sa lahat na nagbahagi ng kwentong ito para mas lalo natin maintindihan ang mundo ng mga aswang at ang kanilang mga lihim. Para naman kay Philip at Maya, kung nasaan man kayo, naway nasa maayos na lagay kayong dalawa at ang pamilya ninyo. Sana ay may natutunan kayo sa kwentong ito at sa ating mga mahal na listeners. Nagustuhan niyo ba ang kwento ng mga aswang na may pusong tao? Kung oo, pakiabangan pa ang mga susunod naming kwento na puno ng lagim, hiwaga, at nakakatakot na lihim. Kung meron din kayong kwento tungkol sa kakaibang nilalang o karanasan sa aswang, huwag na kayong magdalawang isip at ibahagi na ninyo yan dito sa amin. Muli, ako si Miss Ligaya, ang inyong lingkod. Maraming salamat sa pakikinig.